Happy Monday sa inyong lahat at simulan natin ang Lunes na to sa paggawa ng reaction video. Ay, hindi na pala simula. Maaga ko lang siya ginawa, 9 a.m. Pero ang labas niya ay ngayong hapon pa o gabi. September 1 na, pucha, months na. September, October, November, December. 4 months na lang, December naman. Ang bilis ng panahon, di ba? Kaya ako, dati ang bagal pagbata kayo, no? Ang bagal ng panahon. Ngayon, talaga para sa akin, ang bilis na ng araw. Kaya, ako lagi kong iniisip sa sarili ko, ma-share ko lang ha. Na pag may naisip ako na gusto kong gawin, gawin ko na. Kasi, masasayang yung panahon eh. Kung mag-fail, okay lang. Subok iba. Tulad nung Dayo Podcast. 2 taon ko na siyang iniisip. Sinimulan ko siya ngayong taon at successful naman so far. At yun, may iniisip akong business. Gusto ko na siyang simulan. Kailangan ko lang talaga ng konting kulit pa sa utak ko. Pero yun. Basta. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Dayo Podcast. At meron pa akong isang ilalabas na podcast. Hindi ko alam kung anong magiging title. Pero parang open forum siya. Na may kasama ako, 4 kami. Isa si Luminous Renzi. Yung kasama ko lagi sa podcast. At the same time, yung parang general manager ko ng Pulo. At matalino rin yung batang yon. Posibleng si Batman at pag hindi siya pwede, posibleng iba. At yung pang-4, gusto ko random na tao sa paligid. Marami naman dyan, tricycle driver, yung nagtitinda sa palengke, grab driver, basta random na makita ko sa labas, yayayain ko. Tapos pag-uusapan lang natin kung anong meron sa mundo, opinion sa lahat, sa paligid, sa kung ano-ano. Gusto ko yung ganung podcast, parang open forum nga, ganun. Yun. Soon. Sana mangyari na. Ayun! Puta. Sensya na kayo, nag-share ako ha, months na kasi. Lip Cram versus Ban, ang babasahin natin comment. Boring ang laban, magtropa kasi. Okay, opinion niya yan. Okay. Tito Sherna, react ka naman sa album ni Flo G. Pa-shoutout na din. Michael Bagtong from Tacloban. Ito talaga sinusubaybayan ko eh. Kakawala ng stress. Pag wala pa latest sa Dayo Podcast, lipas sa reaction video. Salamat Tito Shernan. Ingat. More Dayo and reaction video pa. Pa-shoutout po. Daito family from Antipolo. Salamat ulit. Uy, thank you din ha. Pucha, na-appreciate ko yan. Salamat. Shoutout Shernan, lagi ako nanonood sa iyo habang nagdadrive para hindi bored from Naga City, Kamsur. Ingat palagi. Maraming salamat po. Palagyan po ng pangalan sa susunod. Thank you po. Yan ang tunay na freestyle habang nag-i-spit yung kay St. Ice Tito Shernan. May ka-pre-med. Expected na lalakas yung ulan at marinig sa venue. Kaya nag-pre-med siya pero hindi gano'ng kapulido para isipin talaga ng tao na freestyle. Okay. Suggestion Tito MG Dayo Podcast guest. Nag-message ako kay Makagago, hindi niya sinisin eh. Feeling ko hindi niya rin trip. Dati kasi nakakausap ko si MG, alam niyo naman yun eh. Nag-message ako sa kanya. Hindi niya binubuksan or hindi niya ako nare-reply. Pero syempre, hindi man natin pwede pilitin lahat eh. Pero yun nga, yung request niyo na yan, mukhang malabo. Yun. Patatagalin natin. Ito mas malinaw, reaction video. Tara na. Carlito versus Katana. Tara. Nanalo ng coin toss, si Katana. Pinili niya ba una? Si Carlito. Tig-2 minuto. Dapat 7 ang hurado natin para sa Buhay 2025. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Carlito. Second stage. Third appearance. Nagka-clearance. Mga lampag. Rampage. Close yung distance. Ano mga resistance. Lalaspag. Fast-paced, agarang ulti, alas Shinigami, lalapag, sa buhay tourney, Byakuya, Katana ay ilalaglag. Tangina sa, ano yun? Bleach reference ba yun? Angkay. Bleach reference nga to. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha. Pero puta, solid yun. Umihinga talagang mapalad ka ulot. Ikaw ang unang makakatikim na kumukall out pautot. Pero kung tunog ay titignan, imaheng di pa kikinggan, may 3 ka pang bibigyan. Ang cute mo, pakurot. Naunang makaabante at nakampante sa pagsirko pagkat pwede na sumikat sa kaunting lirisismo siya'y sinalang ng sinalang matindi ang sakripisyo, putang proud sa monopolyo, nagpopolo iserbisyo.
Hindi ko alam yung polo is serbisyo. Paki-comment ka kung ano ibig sabihin nun. Pero ang napansin ko dito kay Carlito, mas makate at mas madiin yung mas mga word na pinipili niya. Although, ganyan naman talaga yung sayad, pero na-convert niya as Carlito. Ang galing. Nagpababad, nagpagamit na tila wala ng bukas sa pagtingkad ng pangalan ng abilidad kumupas ang dating pangparusa at panakot na pambutas naging pantabas ng damo at pantalop lang ng prutas. Kaya yari. Pantabas ng damo at pantalop lang ng prutas. Yung, kasi nga katana, yung kutsilyo, hinambing niya sa ganung klase na lang na katana. Hindi na siya pamatay, baga pang ano na lang ng prutas. Pantabas ng damo at pantalop lang ng prutas. Kaya yari ka ngayon. Kahit gaano ka nag-practice, tinangka ka pang ilag sa akin ng mga kamotos mong kamatis. Pagkat Kamatis. obvious ang aking nais, tugisin ka malinaw. Sisihin mo yung ever-ready kung bakit ka umilaw. Sisihin mo yung Everready kung bakit ka umilaw. Kasi nga si Everready ay si M-Site at si Katana, sinasabi ni Katana sinasabi nila na galing siya kay M-Site, kaya nabigyan ng spotlight. Kaya sisihin mo si Everready kung bakit ka umilaw. Kung bakit ka nandito ngayon, kaharap ako. Sisihin ka malinaw. Sisihin mo yung ever-ready kung bakit ka umilaw. Wala nang kawala. Itong lumantad na bitch, sunog baga na pabebe, alam mo yung Matrix nagka-glitch. Tapos pasimpleng bumibida na siya'y nahubog daw sa streets, ba't may guide at may baliw at may putang inang snitch? Tang ina. Explain pa which is which, predictable na nga yung linya, malamang literal na pitik ng gagawin sa'yo ni Ninya. Maagang naka-full circle tong maaga ring pumila, o nagsimula at matatapos sa mga kamay ng isang ninja. At game ako sa reset kung kailan. Galing din nun. Magsisimula ka at matatapos sa kamay ng isang ninja bilang isa siyang katana at tinuturing ni Carlito ang sarili niya bilang ninja. Galing nun Matatapos sa mga kamay ng isang ninja. At game ako sa reset kung kailangan i-adjust pagkat unang ikot pa lang di ka na pwedeng umatras. Kung duguan agad katana sa mga simple na hampas, dadakmain ni wawasiwas, papahid sa manggas. O yan, pwede na uli. Magpatawa ng paiyak para hindi halatang wak. Sabay seryosong matugma, baka may linyang tumatak. At para kumpleto yung elementong dapat may dala rin siya na props. Yan yung akala niyang formula para sa titulo na champ. Sige lang, gawin mo lang. Gawin mo ng maigi. Kampante ako matututunan mo rin kung gaano ka kadiri. Ay, tanginang yun. Gago. Kampante ako matututunan mo rin kung gaano ka kadiri o gaano ka kawak sa pinagagagawa mo. At the same time, pwede, parang ano yun sa mga, halimbawa sa akin, yung mga nagpa-props na gano'n, nagko-costume, pwede rin ibitaw ni Carlito yung ganong salita na parang panoorin mo kung gaano kakawak. Anyway, tangina. Solid round 1 ni Carlito para sa akin. Actually halos lahat tumama siya kay Katana. At mas matatas, mas madiin, mas makate. Pakinggan natin si Katana. Ang dami ring tumatak na linya sa akin, lalo yung yung Katana hindi na pamatay, kumbaga yung pinupunto pang ano na lang ng prutas. Tapos yung Katana mamamatay sa kamay ng ninja. Actually, marami pa. Katana, tara. Kampante ako matututunan mo rin kung gaano ka kadiri. Let's go. Ito. Locked to traditional ways of paying? Burger Unlock bites? a fast and secure way Sauce. with Union Bank Online. Ayoko nyan. Second round ng isa buhay. Teka, parang may nakakapagtaka. Hindi ata ito yung left field na inaasahan ko na makakasampa. Kung nung huling laban mo, gamit niyang bonnet, tamang nakachamba ka. Panoodin nyo ngayon kung paano ko to tanggalan ng maskara. Game? Kasali ka na naman. Ano yan? Isang dekadang baka sakali. Kung tutusin, ang tagal na niyang deserve mag-champion. Patanga-tanga lang palagi. Ako, deserve ko kaya tong quarters. Siguro, not bad, unang sali pa. Eto, laglag nung 2015, 17, 18, 19, 23. Tangin ang dami Okay. Huling sali mo ng isa buhay, 2015. Di pa din kampyon. 2025 na, Enigma. Binata pa ako nun, tagal mo magkampyon, nakabuo na ako ng sariling pamilya.
Ano ba kailangan? Yan, bagong pagkatao, para isa buhay madumi na. Gago, ang napansin ko lang na nagbago, mas nahihirapan ka huminga. Sige nga, paano, alin, saan, ano nga ba ang pinagbago? Kung nananatiling sana wag ka makalimot, sentimiento sa'yo ng mga tao. Sige, sayad nga ba o Carlito? Bakit pa kailangan makipagtalo kung tunay na pangalan mong Ralph Lizanong malalagay sa obituaryo? Okay. Panahon na nga pa ni Carlito? Ulol, di mo ako mabobola kahit konti. Alam kong nagbonet ka lang ulit para makalimutan namin yung Pochi. Hindi, alam nyo ba't siya Pochi nag-type ng jokes. mukha? Gusto niya kasi talagang mag-taglish ng upgrade, got nailed, sumayaw-sayaw sa stage. Gusto niyang gawin yun ng maginhawa. Kaso hindi siya komportableng yung cutie sayad, tuluyan sa ating ipakilala. Gaganto-ganto ka, tas may type mukha mo, kasi tangina mo, nahihiya ka. Tas lahat kami damay sa inventong pagkatao, kami pa tong makikisama. Hinasel mo pa kami no? Di ka naman huhusgahan. Para ang gago. Kung kailan ka tumanda, tsaka mo iniisip yung iisipin ng ibang tao. May naglaplapan nga dito, pinabattle pa din. Kahit sa mata, medyo mahapde. Okay lang sa amin, okay lang sa amin, tatanggapin ka pa din namin, okay lang sa amin, kahit sayad na medyo malandi. Okay. Nagpalit ng pananamit, nagpalit ng pangalan. Hindi nyo pa ba nahuhuli? Yung bagong pagkatao, pinipilit sa atin na lahat tayo sumangguni. Alam mo kung sino yung mga ganyan? Mga astahan mo, pre. Para ang transgender, nakakapakabit pa lang ng puke. Hindi ako sumali para umintindi ng kabaklaan. Battle ang pinunta ko dito. Kung tingin mo makakapagtago ka sa likod niyan, ngayon mo malalaman yung mali mo. Hindi masasalag ng bonet, mga papamukha ko sa'yo, iho, at walang silbi ang pagpapalit ng pangalan, wala akong sinisino. Ano nga bang bala kong patayin? Yung sayad nga ba na bandido? O yung gawa-gawang persona ba ang dapat maastigo? Bala ko nga ba tong tanggalan ng maska? Kaya nga ba ako nandito? Ikaw mismo maglalabas kay sayad, hindi ako kaya ni Carlito. Ganda nun. Ganda nun. Ang ganda nun. Ito lang ha. Maraming mga jokes na banat, lalo yung first 1 minute ni Katana na hindi tumatama na hindi siya although may jokes na ganto pero hindi hindi siya naging epektibo. At the same time, hindi tulad nung kay Carlito, meron siyang ang gaganda parang kahit hindi ganun kalakas hiyawan, pero mas may mga nakaka-appreciate ng ibang mga punchline nung kay Carlito, at para sa akin mas madiin talaga yon. Ngayon yung Katana kasi may ine-expect ako kay Katana na parang hindi ganun yung naging round 1 niya, tapos parang ang habaan masyado nung naging setup niya. Tapos may pangilan-ngilan na magandang punchline pero parang ang laki ng agwat kay Carlito. Lahat ng rounds niya ay lahat ng round 1 niya mas marami siyang mas magagandang punchline at mas makate. Yung mas madiin, yung kay Katana para sa akin parang ang haba nung setup. Then may mga mangilan-ngilan na magagandang punto o punchline, pero yung pinakamaganda talaga yung nagdala yung dulo. Ikaw ang magtatanggal ng maskara niya para ilabas si Sayad, di ako kaya ni Carlito. Solid yun, pero parang mas nahabaan ako sa setup ni Katana. So sa akin mas ibibigay ko yung round 1 kay Sayad. Sayad ako sa round 1 na to. Sayad, round 2, tara. Transgender. LGBT. Okay. Alam niyo ba, pag ginugel niyo yung pangalang Vergel Jimenez, makikita niyo 2014 finalist ng I Am Pogi. Tingnan ko nga. Vergel Meneses. Vergel. Tama ba? Meneses. Finalist ng I Am Pogi? Saan? Hindi iba to Sino ba to? Alkalde, mayor pala to. Tayo na, pahama ka, mayor pala yun. Kita nyo, 2014 finalist ng I Am Pogi. Pero sa datang panglaslasan, mas salibangan epektibo. Nakaasa sa hiyawan, nasa lente ang resibo. Kung akala mo pulido ka sa reaction ko, well, you're fucked. Overhead yung palakpak, di ba? Barehanded sword block. Napariyak na sword. Ganda nun. Barehanded sword block. Putang ina sa mga napapanood ko yun sa mga sa mga anime.
Paghataw ng samurai. Ay, no samurai, nung katana pala. Samurai yung tao. Palakpak, di ba? Bare-handed sword block. Napaariyak na soplak tong nahinog lang din sa pilit as if maaabot ng katana ng aking putang inang isip. Magaan pa kung tumitik kung lumetra pa maoy. Million views mo ba consistent? Mabenta na ba doy? O nasurpresa ka pa boy? Ba't bigla ka ng lumo? Nasabi mo na yan kay 30? Kayo'y mula sa isang puno na pareho lang sumubo ng mailakad papasok at akong huling pagsubok nitong pinalad na lamok. Tangina. Mawawalan sa sapok, lalo't marupok pag Grabe yung imagery na nabibigay ni Carlito sa utak ko. panday, batong kalat pumatok, pataray magsalaysay. Isang atat na kalahok na naalok na kumbida para maranasan yung tuktok at bumalik sa umpisa. Second stage, third appearance, nagka-clearance, mga lampad, rampage, conclusion distance, anumang resistance, lalaspag, fast-paced, agarang Parang naulit na ata yung linya na yun ulti, alas Shinigami, lalapag sa buhay tour ni Byakuya, katana ay ilalaglag. Bangkay, after bangkay, na-stuck ka na sa loop. Soul Society Restoration Demonstration of the Hook. Seventh seal sa 7 heads na okay. sa kaldero mag-regroup, tas ingungudgud ko kay Verhel yung pang number 5 na soup. Hanggang sa maduwal Parang inulit niya yung reference niya sa Bleach tapos meron siyang pinupunto. Pakakakulangan sa aray, makumpuni sa tsamba. Sumisermon na banal, pumupustura na aral. For God's sake, mahiya ka. Mukha'y pinapakapal para makapagkalakal. Pero nung natalsikan sa laiva, yung katana ng atal. Nagtilas scuba diving sa taal. Hindi sa lake, kundi sa lava. At papunta na tayo sa ending. I'm still in the zone. Mukha ba mag-welding? Wow, my mind is blown. Winter is coming, Verhel. And let it be known, isa alam dagdag espadang pandisenyo sa Iron Throne. Ano to? Valorant. Kaya masyado naglalaro yun. Actually, hindi talaga. Yung imagery na nabibigay sa akin ng sulat ni Carlito is kakaiba. Although hindi siya na-appreciate o hindi siya maganon ka hinihiyawan ng tao. Pero dapat kasi may connection din para sa akin sa crowd. May mga technical na talagang hinihiyawan ng tao tulad ng GL. Pero eto kasi yung kay Sayad, yung imagery na nabibigay niya sa akin, apakaganda nun. Pero hindi ko lang gets yung bakit naulit yung linya na yun, yung parang yung sa Bleach reference. Dahil nga para sa akin, dahil live to, may audience, dapat kumonekta ka rin. Pero kung babattle ka nang hindi mo kailangan ng crowd, dapat mas madiin o mas makati pa. Pero itong round 2, para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Katana. Ay, ni Sayad. Ay, ni Carlito. Sorry. Anyway, pakinggan muna natin round 2 ni Katana. Alam mo bang may ginawa ka para sa akin? Panahon na siguro para magpasalamat sa natanggap kong benepisyo. Salamat sa pagpunta sa linya-linya. Sa podcast, dami kong nakuha na info. May tinatago din talagang katarantaduhan sa kabila ng brutal na estilo. Tuwan-tuwa kang ikwento sa linya-linya na nagtatanim ka ng pipino. Alam nyo saan ito mahusay? Mamuna ng dungis ng iba hanggang sa ating mapansin. Ngunit yung putek, sa kanya lang din galing at pinahid niya lang din. Nilalait mo si Mot na pumatol kay Manggi. Halaka, ang galing. Ikaw nga, putang ina mo, buong lakas mong nilabanan si Tuweng. Isa ka din eh. Si Mot baka isang araw wala lang magawa. Kaya sinabayan niya yung amats. Ikaw si Tuweng, putang ina mo, pinaghandaan mo ng 1 month. Si Mot, ilang linya lang eh. Kumbaga, tinapik lang ng konting mga letra. Ikaw si Tuweng, ginawan mo ng super wordplay tungkol sa pag-ikot ng barena. Parang hindi ganun ka-epektibo. Yung alam naman natin yung style ni Katana, pero parang hindi siya ganun ka-ektibo sa ngayon ha. Siguro dahil parang ang underdog effect ay kay Carlito dahil yun nga, ibang karakter. At sa tingin ko, ang mas nagdadala ng laban na to ay si Katana dahil sa past battle niya, ang lakas niya. Kaya parang ang mas underdog dito si Carlito. Kaya hindi ganun ka
parang nare-reactan yung mga sulat ni Katana kahit maganda naman, dahil may ine-expect sa kanyang mas malakas bukod dyan sa ibibitaw niya ngayon dahil semifinals to. Per wordplay tungkol sa pag-ikot ng barena. Walang kuryente yung barena, ang umiikot Ikot ay ay ikaw. ikaw. Ang last nun, tol, binitaw mo kay Tweng. Puta, wala kang puso. Hindi na tama yung personal na galit mo sa mga kapatid nating katutubo. Yung laban mo na yun kay Mot, kung tutusin, full support sa'yo si boss eh. Sa batok, halos lagyan ka ng kulbo. Normally, palipat-lipat siya. Nung gabing yun, di siya umalis sa likod mo. Sino bang ayaw makakitang magkasayad to si Mot? Walang may ayaw, tol. Sige, todo mo yan. Lahat kami payag ng magkasayad si Mot. Ang bobo mo lang. Di na ako natuto eh, no? Umasa pa din kasi ako eh. Sa kabila ng masama na kutob. Ang sarap mong pagbayadin sa mga binigay mo sa aking sama ng loob. Nung nilabas yung laban yun ni Mot, round 1, putang ina, lakas ni Sayad. Sunod-sunod yung suntok. Round 2 and 3, wala na, puta. Natulog ako ng malungkot. Last battle niya kay Article, umasa akong malakas. Diyan pa ako sa unahan, sumalampak. 1 and 2, puta, laylay, may tsansa pa atang pumalpak. Awa ng Diyos, third round, nag-beast mode. Di na mapigilan yung salaksak. Kala mo, Shaquille O'Neal, ang lakas niyang pumadyak. Buisit, ang hirap pumahalin, men, ayoko na. Pagod na ako magbulag-bulagan. Pagod na ako makitang umpog mo yung sarili mo sa bato at magpanggap akong di mo kasalanan. 10 taon na tayong nakatingala sa kampyonato na di mo magawa na mapuslit. Ang sakit na ng leg ko, putang ina ka, ako na, akin na yung panungkit. Sa bawat hakbang ko, pataas kung sa mga plano makamit. Nasilayan ng 100 palabas na tilaan yung tao na galit. Isa nga lang bang daang palabas, pues pagkatalo'y hagkan mo ang kalakip. Di ka na lang basta 100 palabas, ikaw na din yung hagdan ko, papanik. Pero hindi pa huli ang lahat. Makukuha mo yung para sa'yo mismo. Hindi man ngayon dadating ang oras para sa mga hawak mong resibo. Kung anong tinanim ay siyang aanihin. Katas ng galing at sakripisyo. Sa tamang panahon, magbubunga din lahat ng tinanim mo na pipino. Ayun nga, napapansin ko, si Katana talaga yung nagdadala ng battle na to na parang mas underdog para sa akin si Carlito. May mga parang hindi ganun ka-epektibong linya at napupunta sa bandang dulo yung nas na-appreciate na ng tao. Halos, para sa akin, halos tabla lang tong round 2. Bandang dulo yung mas malakas ng linya ni Katana at the same time si Carlito, yung image kasi na napapasok niya sa utak ko kahit hindi ganun na-appreciate ng tao, no, parang parehas lang sila, halos pantay sa performance, may mga nagre-react sa ibang punchline ni Katana pero hindi naman siya basta lang dun. Yung overall performance pa rin sa round 2 ni Katana, hindi ito yung ine-expect ko eh. Tingin ko ang underdog talaga dito si Carlito kaya sa kanya yung may mas mabigat na pasanin. So para sa akin, halos dikit lang to o tabla lang tong round 2. Dahil may ine-expect nga ako kay Katana dahil ang gaganda ng huling laban niya eh. Ang lakas noon, pati yung mga iba pa, yung kala Mirage. Habang si Carlito, alam natin kung anong meron sa kanya. So ang nagdadala talaga nito si Katana. Pero yun, bati muna tayo bago matapos. Tito Sherna, pa-shoutout. Rolled TV, palagi ako nanonood sa iyo. Kada kita ko ng video sa YouTube, click agad para napaka-honest at napakagandang opinion. Oy, thank you. Bayaw Sherna, worry lang konti. Pwede pang pa-check up ka na bro. Nag-aalala ako, pansin ko hinihika ka tuwing magsasalita ka. Hindi, meron lang akong yan yung pagkaganyan ako. Pero wala na akong hika. Parang tingin ko dahil mataas kasi itong third floor ko eh. Baka nung napansin mo yun, medyo paangat pa talaga siya. Pag angat, nung ginawa ko to, galing pa ako sa paakyat. Tapos may ginagawa pa ako sa baba. Baka galing sa pagod. Pero thank you sa concern, bro. Love you. Shoutout sa family ko sa Bulacan, sa anak kong si Ping Ping. I love you. Watching here from Serbia. Shoutout Tito Shernan, kung si Saki ay may slant rhyme, ano naman tawag sa ginawa ni Saint Ice na nirhyme yung kahon sa anyo? Na ginawa mo rin. Octopus rhyme? Hindi, meron kasing mga rhymes talaga sa rap na hindi naman magkakaparehas ng dulo. Kahit sa Amerika, mapapansin nyo yan.
Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta rhyme yun. Anyway, tuloy na natin. Round 3. Carlito. Wala naman akong tanim na pipino. Pero sige, patulan natin yung haka-haka. May sayad si Carlito, porque yung level pang calamity, pero absolute ang apelyido, paki-recalibrate mentality. Hindi ito alter ego, pero na-activate insanity. Ang nandito ay nandito mula sa alternate reality. Pero malamang may mga sayad dyan sa crowd na nakahalo, nagmamasid. Yung mula sa nakaraan, hanap balang maitatawid. Habang itaga ka sa lukuyan, baka kanina pa nasasamid sa tuwing nagsasalita ka tungkol sa mga bagay na hindi mo naman nababatid. Ang paksa ay katauhan, ano bang kailangan linawin? Si Carlito sumayad yung kapansanan na isalin. Gets ko yung kagaguhan, pero hindi ito tungkol sa akin. Yung katana sa Verhel ngayon ang pag-uusapan natin. Kasi Alfonso Miguel, ang real name, positibong, itong batang Las Piñas ay anak ng manginginom. Kung napalaki ng tama ang tanong na masakma, kung pinalaki ka ng may tama, hindi ka pa basawa. Sayang. Sa mga violating salita na tila walang tuldok at sa isang maling sagot, may lumalapat na suntok. Sa init ng alkohol o doon ka nalugmok. Sa lasenggong magulang kasagarang napukpok. Lagi niya sinasabi wala na siyang tatay. Pero nasa isip niya lang wala na. Nag-auto clean up yung utak dahil sa masasakit na alaala. Hindi totoong wala ka ng... Auto clean up, masasakit na alaala din. Clean up yung utak dahil sa masasakit na alaala. Hindi totoong wala ka ng tatay. Yung sayad mo malala na. Buhay pa yung tatay mo at yung tatay mo nagpanday sa katana. O wag kang iiyak ha. Hindi pa ako tapos mang-gaslight. Siya raw yung balagbag na Batmobile. Kinokontrol ni Dark Knight. Yung victory nag-landslide sa kaparaan ng sadistic. Parusa sa aminadong Mongol na lumalait autistic. Pero pagpasensya na lang natin, di na dapat mainis. Total, nagtodo kasi kaso para yung mga tao ay ma-please. Lagi kang welcome sa litrato, kahit buradong mabilis. Lalo't battle rap ang takbuhan mo kapag yung maltrato namimiss. Bigla bang lumihis at full speed na pa-clutch brake, yung inakalang tatagos, tinaabot pa ng handshake. Natunaw at napulbos nang maramdaman yung heartache. Kung lahat kayang gawin ng Diyos, lahat ay kaya kong i-unmake. Oo, lahat. Unmake. Damn. Ultimo sarili ko nga na pa back to zero eh. Kaya yung bersikulo, panahon na ni Carlito. Friday, Monday ngayon. Ay, si Chef Abby pala to. Round 1 ang pinaka-best round sa akin ni Carlito. Yung 2 and 3 niya halos parehas lang. Although yung imagery na about na yung alak, lasinggerong tatay, siya ang anong wala kang tatay, yun yung bumanday sa katana. Halos same lang sa 2 and 3. Anyway, pakinggan natin round 3 ni Katana. Baka dito siya makabawi. Yo! Anong pakiramdam tawaging empoy? Gusto ko lang malaman kung same yung feelings natin. Pero wala akong respeto dyan sa bigote mo, yan ay mahinang klase para sa akin. Dulo lang yung mahaba, yung mata ng tunay, di mo to kaya na dugain. Alam kong ginugupit mo yung bandang gitna para di sumabit yung pagkain. Alam mo ba, sa lahat ng laban ko, eto yung pinakawalang kwenta yung magiging outcome. Regardless anong resulta. Hindi siya failure pag talo. Pag panalo, hindi din achievement yung nakuha. Pag talo ako, okay lang. Malakas naman yan eh. Wala nang kailangan ni explika. Pag panalo ako, anong special? Yung talo niyan, 15 na. Ang ina mo, si Shei nga eh. Shei na yun ha. Si Shei nga eh. Shei na yun ha. Feeling natin sobrang dami niya ng talo. Yung standing makulimlim. Pero in reality, 12 lang yon. Tang ina mo, sa'yo 15.
Ang galing mo mag-camouflage ha, walang nakakapansin. 15, di pa ba disturbing yan? Daig ka pa ni Bagadang, si Badang yung talo, 13 lang. Nakontento ka na sa basta masama lang yung imahe mo. Mapakitang baliw yung pagkatao. Nalimutan mo ng kailangan mong pumatay bago bumaba ng entablado para saan pa yung mga konsepto na magarbo. Patibong sa mga plano, kung bandang huli lahat ng yan, hindi ka naman kayang ipanalo. Lustornilyo, nasiraan ng bait kaya masama. Hindi naman sa akin question. Tunay sa hindi, madaling makilatis pag pinadaan sa inspeksyon. Kung nasiraan ka lang ng bait, di mo yan piniling direksyon. Mismong sanhe, pati mga bungay, di mo sariling intensyon. Wala ka ng sariling desisyon. Ang meron lang ilusyon na yan sa'yo. Ako di ako nasiraan ng bait, ni walang gasgas. Sa kasunduan tumupad ako. Good condition yon nung swinap ko sa demonyo, talagang bumait. Nagkautusan ako. Ngayon di ko na kailangan kumilos pag gusto kong bulungan kayo. Pero ngayon ako mismo ang ikilos. Di magmamadali mga talampakan. At yun din mismo ang signos na mamamatay kang dahan-dahan. Yung ataol na laging bit-bit nito, yun mismong di mo matataasan. Saktong ang laki mong magnipiko, yung ataol hindi nababawasan. Bukas! Hindi, di pa. Di ka mahihiga dyan ng isang piraso. Babalatan muna kita ng buhay na kala mo nasa lumang panahon tayo. Magsisimula ako sa braso. At kahit tinatapyasan kita ng kalmado, maghahalo pa din ng balat sa tinalupan pagkasalin sa iisang sako. Kung yung laban mo ay GL, sinadula yung pagkalas-kalas ng kampo, ito naman ang tagpo na siyang magkakalas na sa mismong sundalo. Mga kamay na pinampalit mo ng anyo, pipit-pitin ko ng maso. Di ka na ulit makakapagpalit ng mukha kahit makapag-isip ka ng bago. Bagong mukha, di lang duguan sa tatanggapin mong maltrato. Walang sulian yung pagmumukhang hihiramin mo sa aso. Bukas, higa, pero di ko yan isasarado. Putang ina mo, Ice Rocks, pagmasdan mo yung ginawa ko. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Kaya lang, ang sobrang haba naman ng setup to 2 minutes and 57 na para sa ganun kagandang punchline. Alam mo yun? Ang haba ng setup niya para doon sa gandang punchline. Although yung imagery na ipapasok din ni Katana sa utak ko, nakikita ko naman, nai-imagine ko naman. Kaya lang, hindi tulad ng mga dating laban ni Katana eh. Alam mo yun, yung marami ng haymaker, pero ito kasi, ito ang haba ng setup para sa gantong punchline. Tapos na. Ayun. Parang mga dulo yung nagdadala sa performance ni Katana. Yung round 3 slight edge, ibibigay ko kay Katana kasi parang halos yung imagery na nabibigay ni Carlito sa akin is nandun pero wala siyang mga haymaker o mas madiin pa. Round 1 talaga masulido niya. Pero itong round 3, halos kung hindi nakapagbitaw ng ganong magandang punchline sa dulo si Katana, para sa akin halos pantay lang yung round 3 na nila. Pero dahil ayun nga, haba pa rin ng setup at hindi ito yung Katana na ine-expect ko, slight, sobrang konti lang ibibigay ko kay Katana yung round 3. Pero yung round 1 kasi mas malaki para sa akin yung nakuha ni Carlito doon. So titignan ko siya as overall performance kung itatali yung scoreboard sa round 1, round 2 at round 3. Para sa akin, overall lang magiging basehan ko dito at para sa akin, mas nakuha to ni Carlito. Mas lumamang dahil sa imagery o mas makakating napiling word na tumatama rin kay Katana. At the same time, dahil nga si Katana ang nagdadala ng laban na to at underdog niya, para sa akin si Carlito, may ine-expect kay Katana na pero hindi lumabas yung Katana na yon. Kaya parang ang nangyari dahil ayun ang problema pag may underdog effect. Yung underdog effect ang pwedeng tumalo sa'yo at the same time pag nalamangan ka o mas nadikitan ka. So para sa akin, konting-konti lang Carlito to overall, pero yun, tingnan natin yung mga hurado. Flip top na versikulo 13. Mag-ispam beses para kay Carlito at Katana. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Pasensya na nga dahil sa ng ulan. Sana malinaw pa rin yun sa live at malinaw pa rin yun sa video. Pero ang boto ng hurado, advancing sa buhay, 4-3, magigay para kay Katana. Dikit. Either way, kumbaga kanya-kanyang perspective na lang. Pero Carlito ako dyan.
Oy, Shoutout ang Black Manila, Casa Coco, Amadeo, shoutout din sa Linya Linya, Crown Manila, Boss G Meat Shop, Celebrity Home Massage, Tattoo, Overkill Tattoo by Alvin Rosopa, Sabunan po Alice Gentry, G's Hobbies, The Joint Espresso and Tea, Tropang Admiral, Carmencita, Bukid, Team Span, tsaka Civicom. Salamat sa Yo, Raf yan. Ako yung isang bumoto kay Carlito. Bali, pare sila may mga parte na medyo nadudula sila o parang nagsistutter. Kaya hindi ko na siya masyadong Pero natripan ko kay Carlito yung round 1 tsaka round 2 niya. Kumbaga mas pang tournament yung material niya para sa akin. Kumbaga yung kay Katana nandun pa rin. Pero hindi siya kasing last nung ina-expect ko. Pero yung kay Carlito kasi kaya ako siya binoto dahil dun sa pagiging brutal na nagawa din naman ni Katana sa round 3. Okay din yun. Kaya bali binoto si Carlito round 1 and 2 tapos round 3 kay Katana. Carlito versus Katana, round 1, binoto ko si Carlito. Aggressive Carlito, linaw, nakatulong yung pagbutas ng bonnet para sa akin effective. Medyo lame yung pasok ni Katana, jokes at personals na saktuhan lang. Round 1 Carlito, round 2, binoto ko Carlito. Natiling aggressive, tapos yung talas, malinis na tirada, mas malalim. Nagustuhan ko pa din. Katana medyo lame, pero okay pa din mga anggulo, pero Carlito pa din. ayun nga, ang dami nakapansin na medyo lame nga talaga. Tsaka parang hindi ganun yung Katana na ina-expect ng lahat. Tilang round 3, Katana to. Sa kanya tong round 3, jokes, personals, bars, overall. Pasok. Ayun, sa totoo lang, mahirap yung desisyon na pagboto ko, parehas na yan, tropa yan. Magaling naman talaga parehas. Pero yung pagdesisyon ko, ayun, binoto ko si Katana. Round 1, binigay ko ng malinaw kay Carlito. Mas maganda yung pambungad. Tsaka yung bagong flavor niya, sobrang linaw sa round na yon. Kitang-kita, talagang na-introduce ng maayos. Kumbaga, pwede mo sabihin, pwede nga patakbo nung laban mismo. Laban-laban naman si Katana sa round 1. Kaya goods pa rin yun. Round 2, masabi ko parang weakest round nila parehas. Performance-wise, hindi ko dama si Katana doon. Tapos si Carlito medyo halos malapit lang naman sa round 1. Pero iba pa rin yung kung paano yung pasok ng round 1 na kumbaga hindi nahabol ng round 2 niya. Kaya parang sabihin ko na lang tabla yun. Round 3, dikit din, pero sobrang hirap ng decision para sa laban na to kasi isa buhay kasi. Pero ayun, binoto ko si Katana. Siguro mas maayos lang yung ender tsaka may mga moment. Tapos si Pwede nga kasi mas nadadala ng ender ni Katana yung iba. Carlito, consistent naman, kumbaga flavor niya talaga sobrang lupit. Gusto ko pa sana mapanood sa mga sunod na semis, finals o kung saan man. Pero sa pagkakataon na to, binoto ko si Katana dahil sa round 3 siguro. Hindi ko alam kung tamang pagdesisyon yon, pero ganun ko sinipat yung laban. Okay lang yun. Dahil tournament, ganun. Pero alam mo yun, maraming factor pwede i-judge yun. So bahala na kayong manonood. Yo, isa ako sa bumoto kay Katana. Round 1, bibigay ko malinaw para kay Carlito. Tapos round 2, slight edge. Para sa akin, mas maganda yung yung preparasyon ni Katana. Kaya round 2, binigay ko kay Tana. Sa round 3, binigay ko kay Tana. Yun. Shoutouts pa rin kay Carlito. Ayun, dikit nga yung laban, pero sa tingin ko, dikit yung laban sa ibang paraan. Parehas, ang binoto ko si Katana, maraming mabigat na sinulat si Carlito pero hindi niya na i-deliver ng maayos. Pero kay Katana naman naiintindihan pero yung iba hindi ganun kalakas. Nag-base ako doon sa pataas na performance overall. Para sa akin si Katana ang panalo overall doon. So Katana. Ayun, ang binoto ko si Katana. So, si Carlito, yung style niya, maganda rin naman. Pero parang, syempre tournament pa para sa akin. Paramihan ng puntos, tsaka ng mga linyang tumama. So, para sa akin kasi yung kay Katana, consistent. Parang sumusuntok. So, baga nag-aantay ako ng mabigat na bara o bomba ni Carlito para matapatan yung basta kahit mga ilang pasabog lang na para makumbinsi ako na siya yung panalo ko. Pero parang wala akong masyadong nakitang gano'n. Pero props pa rin yung style ni Carlito.
ano talaga, classic pa rin. Pero syempre tournament to, dinaan to sa dami ng puntos, kaya ang binoto ko si Katana. Yo, sobrang solid ng battle. Si Carlito, maganda yung style niya ngayon. Parang unique yung style niya. Kaso parang nasa experimental stage pa lang siya. So dahil tournament nga, si Katana naman on point lahat, mas direkta, mas maiiksi yung suntok. Kaya para sa akin. Tumato, baba. Ba't may mga babaeng sumusulpot? Katana yung binoto ko. Kanya-kanyang, either way, kumbaga. Ayun. Congrats, Katana. Katana versus Saint Ice, putang ina. Dahil malakas yung pinakitang performance ni Saint Ice, siyang magdadala nito. Dahil hindi ganun kalakas yung kay Katana, ang mangyayari dito, ang may underdog naman effect dito, si Katana. So, Saint Ice, alam mo na. Saint Ice versus Katana, mukhang maganda rin to. Anyway, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasan. At syempre, comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang ito. Mag-ingat kayo palagi. Magandang araw.